Good morning guys, andito tayo ngayon sa Kelsey Yard. So pumick up tayo kahapon, pero ang load natin drinap natin dito sa yard kasi may change plan. Then yung truck natin sinerbisan. So babiyahe na sana ako, kaso lang tinawagan tayo ng opisina na dumaan dito sa yard dahil siserbisan talaga. Sa ayaw sa gusto natin, siserbisan yung truck dahil ganun sila ka-maintain sa unit nila. Ganun na kaalaga kumbaga yung company natin sa truck natin. So kukunti lang yung truck dito dahil busy lahat sa biyahe. Ayan, nasa biyahe lahat. Ito kararating lang nila Beltran kagabi. Shoutout kay Beltran. Then nandun yung truck natin, fully service talaga, general service ang ginawa. So yun, bali yung load ko na pinick up kahapon, reels yun, reel, kumbaga naka-roll yun na electrical cable. So napaka-sensitive kaya doon ko siya pinutol sa loob ng shed. What's that? Poop? Bird. Ayun, ganon kaalaga mga truck dito sa gusto talaga namin. Kahit na gusto ko i-diretso na yung biyahe dahil marami pa naman akong oras, pero kailangan daw talaga idaan sa shop kasi schedule niya na ng service, general service. Siguro hindi ko alam kung na change oil, pero kahapon pa siya ginagawa hanggang ngayon. Nilabas lang para may matulugan ako kagabi. Ayun, nakatuwad pa yung truck natin. Ayun, so antay tayo, nag-shower muna tayo para kondisyon pag naayos na yung truck. So yun guys, may video nga pala tayo na nag-share ako ng about sa paggamit ng double clutching, diba? So may comment sa akin, nagtatanong si Kuya Ricky Reyes Guevara. Shoutout sa iyo Kuya, thank you sa pag-share mo ng mga experience mo. So ito ang sabi ni Kuya. Kuya, sasagutin ko lang yung tanong nyo dahil wag nyo lang mamasamain na sasagutin ko lang para mas maraming makakaalam kung bakit nga ganun nagbibigay ako or nagtuturo ako or nagsisharing ako ng about sa double clutching. So ang sabi ni Kuya Ricky Reyes Guevara, ba't kasi kayo gumagamit ng clutch? I've been driving for 37 years in the state. We don't use clutch. We call it power shifting. The only time you use clutch is when your truck is on completely stop, so you can put it in gear. I've driven all the transmission gear to regular 10 speed, super 10, 13 speed, 15 and 18 speed. Shouldn't use clutch when the truck is moving. I'm 63 and retired here in Pinas. It's just a suggestion for you all newbies. Clutching and double clutching is not necessary nor mandatory. Some companies won't allow you to use clutch when truck is moving. I'm not bragging or anything. I don't know how to speak Tagalog, but it's easier for me. Okay lang Kuya, salamat Salamat sa sharing mo Kuya. Salamat din sa tanong. Okay lang ho yun na English kayo kasi mahina rin ako sa English. Mahina ako sa English kaya Tagalog lang isasagot ko. At isa pa ang tanong niya, 37 years of driving. First time I heard that one, mandatory. Who approved that regulation, the DOT or your company? Yon. Kuya, maraming salamat sa tanong. Para sasagutin ko lang para mas maraming makakaalam. Bali more than 200 na kami Pilipino dito, pero yung na-hire nasa mahigit 300 na kasi yung iba nasa big freight. So iba-ibang province kami, tulad ako sa Saskatchewan ako, yung ibang kasamahan ko sa Manitoba sila na work permit,
pero isang company lang kami. Ngayon yung nakita mo sa video, mga taga Ontario naman sila. Ontario yung work permit nila. So sa Ontario sila kukuha ng lisensya. Yung mga taga Manitoba na hire, sa Manitoba naman sila kukuha ng lisensya. Katulad ako, sa Saskatchewan ako. So sa Saskatchewan ako kumuha ng lisensya. So lahat itong ikukwento ko based dito lang sa amin. Hindi ko alam sa ibang company Hindi ko alam sa ibang company. So based dito sa amin, based sa experience ko, sa nakikita ko, kasi isa ako sa mga senior driver dito. So ngayon dito sa akin muna, kuya, sa akin muna. Nung kumuha kami sa Saskatchewan ng lisensya, double clutching din doon. So yung double clutching, hindi yan company policy. Bali yan ay sa government, bali Saskatchewan government, yon ang ano nila. Biyahe ka na, Mac? Wala pa? Andito ka man, natatanungin lang kita. Ito si Mac. Wala supply. Wala supply. Long hair naman eh. So guys, ito muna kasi alis si Mac, tatanungin ko muna. Dahil may nagtatanong bakit daw tayo gumagamit ng double clutching. Sasagutin ko lang para mas maraming makakaalam na parating or mga kukuha pa lang ng lisensya. So si Mac hire ng Ontario to, pero Kelsey pa rin. Bali yung pag double clutching, company policy ba yan or sa government ng yan eh. Ng Ontario? Kasi sa schooling mismo nila pinapatupad eh. Sa schooling. Doon pa lang sasabihin na ang required double clutching. So double clutching, hindi ka makakuha ng lisensya kung hindi mo gagawin yun, di ba? Failed ka. Failed na kagad. Sa practice pa lang, failed ka na. Hindi ka na makakarating sa road test pa. Sabihin pa sa'yo doon ng instructor mo na hindi po pwedeng ganyan. Ano ba ang pangalan ng pinaka-LTO nyo dito? Yung Canada's, yung Service Ontario. Service Ontario yung lisensya. Sa amin is GI, di ba? So SI lang sa inyo. SO. SO. Service Ontario lang? Yun. So sa kanila guys, double clutching din. Sa Manitoba, ang pagkakalam ko, ayaw naman magpagamit ng clutch. Iba-iba. Iba-ibang patakaran. Kumbaga policy yan eh. Policy. Tawag niyo, policy ba yun or regulation? Pwede rin, regulation. Regulation. Rules and regulation nila yan. So yun, double clutching talaga kailangan. Sa schooling, tsaka sa exam lang naman, pagka nakapasa ka na, bahala ka na. Nasa yun na yun. So yung kasi ang pagkakalam ko, ang floating gear, dagdag talent lang natin yan. So, pero ang pinaka talaga, gagamit ka rin ng clutch. Nila. Arangkada yan, primera. So normal lang yung gagamit tayo ng clutch sa umpisa kasi naka full stop tayo. Pero kung ayaw mo mag-clutch, bahala ka na sa buhay mo. Yan. Pero kung sanay ka mag-clutch, pwede rin naman. Pwede. Pero yan, policy talaga sa talaga yan, sa schooling, sa gobyerno nila, sa government talaga yan. Ng Ontario. Kasi hindi ka rin makakapasa, titignan nila yung paa mo habang nag-exam din eh. Tapos pag sumablay ka, minus point. Yung grinding. Kasi wala sa timing paggamit mo ng clutch. Yung pag hindi ka rin gumamit ng clutch, automatic rin yun. Automatic field yun. Kasi taka yung pag grinding naman, may 30 points ka. Pag naubos mo yung 30 points, field ka na. So, hindi naman totally bagsak pag grinding. Naman, parang points lang. Pero pag hindi ka gumamit ng clutch, automatic field. Yeah. Okay, thank you sa sharing mo. Kasi sana marami kayong sa mga bago. Marami kayong makuha na idea kasi depende kasi sa province yan. Saan biyahe mo? Wala pa? Ikot-ikot muna. Okay, salamat. Okay. Salamat sa sharing. Ayan. Service Ontario pala ang nila, ang pangalan ng pinaka-LTO nila dito. Sa Manitoba naman, MPI, Manitoba Provincial Insurance yata yun ang meaning. Kasi sa amin, Saskatchewan Government Insurance, SGI ang So sa Manitoba naman yun, tama sabi ni Mike, ni Mark.
Mark Hill kasi siya, ni Macmac. So yun, rules and regulation ng Ontario yun yung pag-double clutching. Sa oras na hindi mo ginamit sa road test, automatic field ka na. So yan ang policy nila. So pag nakakuha naman tayo ng lisensya, sa pagkakaalam ko guys, shout out sa mga kasi 32 years na akong nagda-drive ng truck. Hindi naman straight kasi nag-jeep din ako, nag-tricycle ng 1 taon, nag-jeep ako ng 2 taon. Tapos puro trailer na. Wala naman kasi akong kotse, motor lang. So yun nga, nakahawak ako ng American truck 1995 yata o 96. Shout out sa William Oy Construction. Ang truck namin dyan ay Peterbilt. So straight, hindi ko alam kung anong high and low lang naman yun. Parang straight 10 cambio, ganun, hindi ko na matandaan. Then shout out sa Aglipay, dahil galing din ako sa Aglipay, 95 yata yun nun, hindi ko na matandaan, or 96, kasi sa William Oy parang hindi ako umabot ng 1 taon. Tapos sa Aglipay may 1 taon yata ako doon. Yun. So yun, ang pagkakaalam ko, base lang to sa akin guys, hindi ko naman inaano lahat. Ang pagkakaalam ko sa double clutching, yan ang tamang paggamit ng cambio. Kasi ang lisensya natin dito, kahit sa Pilipinas pa, ang lisensya natin, pag automatic ang kinuha mong lisensya, so may restriction yon. Hindi ka pwede gumamit ng manual. Pero pag manual ang lisensya mo, pang manual or yun nga, walang restriction yon. Kahit gumamit ka ng automatic na sasakyan, pwede ka, di ba? So bakit ang lisensya natin mayroong automatic, mayroong pang manual? So kumbaga standard. Parang lisensya rin yan, mayroong non-prop, may professional. Pero bakit yung non-prop hindi pwede gumamit ng pang professional? Pares lang naman sila lisensya. Ibig sabihin, sumusunod tayo kung anong rules and regulation ng government. Ganon din yun sa automatic tsaka standard na transmission. Ayun, katulad ako nung kumuha ako ng lisensya, double clutching din talaga yon. Nung nagpo-floating gear ako, dahil nasanay nga tayo sa Pilipinas, hindi natin naisip na double clutching, basta alam natin mag-clutch, may tawag pala dyan, double clutching. So nung hindi ako nagdo-double clutch nung kumuha ng lisensya, pinapagalitan ako ng instructor. Ikababagsak ko raw yan sa road test ng SGI. Sa driving school sinabihan ako, driving school, kasi dadaan kami lahat dito sa driving school. So pinagalitan ako, kailangan daw ako mag double clutch. So yun, nagdo-double clutch ako. Medyo nalilito ako dahil may instructor. Pero nung wala na instructor, alam ko naman yung pag double clutch. Alam mo yung pag kumukuha ka pa lang ng lisensya ay may kasamang ka ba, kaya ganun. So yun, nung may lisensya na, nasa atin na yan kung gusto natin mag double clutch or mag floating gear. Kung ayaw natin mag clutch, nasa atin na yan, diskarte na natin yan, may lisensya na tayo. Ang pagkakalam ko niyan, dagdag talent lang natin yan, dagdag diskarte, katulad ng ito pa, isa pa, one more. Kaya ako nagbibigay pala ng idea guys, kasi nga para mawala yung kaba, alam na natin gagawin sa driving school. Hindi tayo yung doon pa lang tayo sa driving school ituturuan, malilito talaga tayo. Mas maganda na yung meron tayong nakuhang idea. Meron pa isa, kasamahan ko rin, nasa 1 year na siya, nagtanong sa akin, kuya, bakit yung clutch ko parang sliding na? Sabi ko, paano ka ba gumamit ng cambio? Sabi niya, nag-i-start ako sa Primera low. So tiningnan ko kung anong Primera inano niya. So number 1 talaga, nakalagay 1. Sabi ko, pag loaded ka, gumamit ka ng low. Kasi yung Primera na akala mo, Tercera na yan, kasi 18 speed tayo.
So pakiramdaman mo yung truck, pag primera ka, gaganong-ganon yan pag arangkada ka. So bigat na bigat siya, di ba? Pero pag lolo, smooth ang takbo mo. Kasi yung lolo, yun ang primera talaga. Yung tercera, kung straight yung cambio mo na 1 to 13, yung primera na sinasabi mo, primera talaga yon. Pero kung 18 speed, yung sinaksak mo na primera, tercera yan. So kung maano nyo sa mga kasama ko ngayon kung nanonood, sa driving school, ang ginagamit natin na cambio doon, nasa straight 13 ng cambio, high and low lang, walang overdrive splitter. So yung primera na yon, primera talaga. Pero dahil empty yung driving school natin, yung ginagamit na truck natin empty, pinapagamit kayo ng tercera. So swabe pa rin yun dahil empty. Tercera, kung sa 18 speed, primera yon. Kasi may low, primera high. So tercera na kagad yon. Pag nag-high ka, kwarta na. Assignment na. Meron na? Kaya ingat. Easy. Ano ba yung cambio na gamit nyo doon? 10 speed. 10 speed. So pinaparangkada kayo ng tercera. Oo, tercera. So yung truck natin pag ginamit mo, tiyan. Tercera yon ang gamit nyo kasi ang truck na gamit nyo 13 speed lang, straight. Ano lang yun? High and low lang, Oo, parang ganon. ganun. 1 to 4 tapos splitter. Hmm. Kaya tercera dahil empty yung Empty. gamit nyo. Ngayon yung truck natin 18 speed yan. Pag sinaksak mo yung primera, makikita mo sa dashboard number 3 yon. Oo. So pag loaded tayo, ginamit mo yon, naka-tercera ka na. Kaya yun nga sinasuggest ko or binibigay kong idea sa mga katulad nila mga bago, maglolo talaga pag loaded. Loaded. Mm. Kahit kukunti lang yung karga. Oo. Kasi yung low, yun ang primera, lolo. Pag nag-tercera ka, pag nag-primera ka, yung tercera na yun. Oo. Makikita mo yun sa dashboard. Tumatalon na. Tumatalon, tsaka gaganon-ganon. Hirap. Para din tumagal ang clutch natin, tumagal ang truck. Kasi pag nasiraan ka, tayo rin ang bagsak. Porbisyo ka, Porbisyo wala ka. kang kikitain. Ito lang yan. Okay, ingat. Salamat. Ito, Sidmar. Idol. Magandang umaga po. Magandang umaga. Wala pang biyahe o karating lang? Meron na, nakarga kami kahapon sa ano? Koy, papunang sa Saskatoon. Oh, Papatik ka pong truck daw eh. Maintenance daw mula. pero gusto mong tumakbo, di ba? Oo, sana. Oo. Sayad sa gusto mo, dadaan talaga. Oo. Di ba? Tinawag eh. Ganon kaalaga yung truck natin. Kailangan daw paano muna, pasok muna sa mga motorsport na lugar. Di ba? Alagang-alaga truck namin, guys. Takbong-takbo na sila pero hindi pwede. No? Sige. Okay, sige. Salamat. Kape muna tayo, kape. Tapos na dyan. Kape muna ako. Okay. Okay. Ayun. So guys, yun pagkakalam ko, yung paggamit ng double clutching or paggamit ng clutch, yan ang proper way sa paggamit ng manual transmission. Ngayon, kung ayaw natin mag-clutch, dagdag talent lang yon. Kasi dito, ang pagkuha ng lisensya, merong automatic lang gusto mo, merong manual or standard transmission. So pag kinuha mo yung automatic, hindi ka pwede mag-drive ng manual. So advice ko sa mga kumukuha ng lisensya dito sa Canada, kasi maraming mga Pilipino na gusto mag-upgrade or gusto maging truck driver, kunin nyo yung manual transmission para kahit saang company kayo mag-apply, pwede kayo sa automatic at pwede kayo sa manual transmission. Pero kung automatic lang, katulad dito sa Kelsey, ang truck namin dito may automatic, may manual, ibig sabihin may restriction yung lisensya mo, may posibilidad na hindi ka tanggapin sa company na to dahil ang truck nila mostly manual, iilan lang yung automatic. So yun ang advice ko sa mga gusto kumuha ng lisensya, manual transmission or standard transmission yung kunin nyo pag kukuha kayo ng lisensya. Alright? So kuya, wag nyo lang masamain yun lang ang ko sa government yung yung policy na kailangan mag double clutching. So kung sa US ganon, hindi ganon kahigpit, dito mahigpit eh.
Kaya pero thank you kaya sa sharing mo, sa tanong mo dahil para mas marami nakakaalam para sa mga nagbabalak na mag-apply pa Canada, magiging prepare sila. Bali 32 years na ako nagda-drive ng truck. So nakakuha ako ng lisensya 1993. Pero nagda-drive ako wala pa akong lisensya 1991 hanggang 1993 bago ako nakakuha ng lisensya. So, yun. Ang lisensya pa namin noon ay kulay pula pa. Sa mga nakaabot pa ng lisensya na kulay pula pa yung nasa taas, yung professional license, yung nakasulat. Ngayon, iba na, kulay blue na eh. So, yun ang lisensya noon. Kaya ang plastic noon, kulay pula. Wala pang kulay blue o green, ganon. Kulay pula pa lahat ng lisensya, plastic ng lisensya yung nabibili. Yun. Kaya pero dumaan ako sa pagkapahinanti guys. Nagpahinanti ako ng 5 months bago ako naging truck driver. Binigyan ako ng pagkakataon ng may-ari ng truck na mag-drive kahit wala pa akong lisensya. Calling card pa lang noon, ganun kalakas ang mga employer noon. Calling card, pwede ka na pa-driving. So meron akong mga kasama dito guys kasi iba-iba kami kuha ng lisensya. Sa Saskatchewan ako, Manitoba kayo di ba? Manitoba, si Edmar Saskatoon. Oh. Ontario na yan. Dalawa na province niyan eh. Susunod, Quebec na yung one niya. Tatanong ko lang kung Manitoba pala kayo no, dalawa. Kung double clutching ba yung pagkuha ng lisensya doon? Hindi, no? Ituturo na doon sa huwag kang gagamit ng clutch. So, pag kumuha kayo ng yung pag road test na doon sa MPI, pag nag-clutch kayo, ano yung bagsak na? Hindi naman. Yun nga yung babantayan sa'yo. Yun naman, di ba? Yun ang policy naman sa Manitoba. Kasi sa Saskatchewan, double clutching, pag hindi kami mag-clutch, automatic field na eh. Sa Ontario, pag hindi rin mag-clutch, automatic bagsak na. Sa Manitoba, pag gumamit, bagsak. Nung ako nga pinag-trade test nag-clutch ako pinagalitan ako Nung examiner. Oo. Dapat daw hindi gamitin, bagsak daw yun. So kanya-kanya talagang policy kasi may taga-US na nagsasabi bakit kailangan pa mag-double clutch. Bali tanong lang naman niya, tanong niya. Kasi siguro sa kanila ganun ang kagaya sa Manitoba na pag nag-double clutch ibabagsak, di ba? Oo. So dito sa Ontario hindi po pwede. Kaya nagbibigay ako ng idea ng double clutch. Katulad kasi sa Saskatchewan, double clutch kami doon. Double clutch dito. Pag hindi kami gumamit, bagsak automatic. So yun, thank you sa share nyo. At Manitoba, walang clutch. Clutching. Oo. Pero Pag ano lang, pag anakada lang. Doon Oo. lang, tsaka stop. Yun. yung naka full stop, no? Ayun. Tsaka yung isa, pagkinto muna pagkinto, parehas din. Huwag kang mag-neutral. Yun Ayaw nila yun. isa pa yan. Pag kumukuha pa lang tayo ng lisensya, wag tayo yung nag full stop at naka neutral ang kambyo. So bago ka huminto, bawas from mataas na kambyo pababa ng pababa hanggang sa mag full stop ka na nakakambyo pa rin. Kung saan Tresera ang gamit niyo no, arangkada. Hindi. Primera talaga. Kasi Gusto naman nila dos eh. Dos? Kasi yung sasakyan yun, Straight 30 speed lang. Kasi dito naman, pinapagamit sa kanila, Tresera. Parang gano'n. Yung Tresera natin, andito, yung Primera natin, Tresera na yan sa 18 speed eh. Di ba? Makikita sa dashboard. So yun, paalala, wag nyo pala inyo-neutral yung cambio. Automatic, bagsak na rin yun. Oo. Wala na kayong chances, bagsak agad. Yun, may isa pa, may nagtanong, may height limit ba daw pagkuha na pag-apply dito sa Canada? Height limit? Oh. Ako, maliit ko. Tatanungin mo. Mas maliit pa si... ako, maliit ako. Oh. Mas maliit pa sa akin. Si Meron pa ba? Si Bob. Oh, Mas Mas maliit pa sa'yo si Boss. Magre-reklamo yung patay ka. Hindi, alam naman ni Bob. Pati si Arago, maliit din. Para-parehas kami maliliit. Oh. Bakit? So may age limit lang pero walang height limit. So ano ba height mo? Buwan lang ako.
Sure? Oo, 5-1. Oh. Wala So, ka atap 5-8. Huwag ka Baka 411 ka lang ha? 5-1 ako. Oo. Ah, 5. 5-1. Kasi 1 inches yung ano, kaya dapat 5 lang yan. Pag tinanggal ko yung 5 na lang. 5 na lang. So yun, walang height limit, ano lang, age limit. So, hindi lang daw siya nag-iisa na medyo maliit dito. Marami ka din. Kaya mo pang ipalibag yung tarp. Basta Walang problema. Ano may... i-adjust mo yung upuan. Isagat mo yung pangarap na ganyan para maabot. Wala namang problema dito. Hindi ka namang kwan dito. Ayun, sana may makuha kayong idea. Walang height limit, pero may age limit. 25 to 45, di ba? Maraming nagsasabi rin hindi raw makakarating ng Canada kung walang kakilala or backer. So marami rin naman nakarating dito na wala talagang backer. Yung iba lang, kailangan mo mag-stay sa isang company. Siyempre, kung magre-request ka dahil loyal ka, kung ipapasok mo naman kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo, pagbibigyan tayo dahil sa nagtrabaho tayo ng maayos sa kumpanya. Kahit saan naman yan, kahit saan, sa Pilipinas, kahit saan bansa, ganon. Pero hindi lahat ng nakarating dito may backer. Hindi naman lahat ng nakapasok dito kakilala mo, kamag-anak mo. Kumbaga, may ipapasok ka, 1, 2, 3, hanggang doon lang. Pero yung company na to, tuloy-tuloy naman yung hiring. Hindi nag-hiring to ng 1, 2, 3 lang. Bulto-bulto talaga. 'Di ba? May parating daw. 3, di ba? Wala akong balita nga eh. Meron daw? Ngayon 3? Dito sa ako sa Florida. Dito ah. Sa atin. Balita ko lang. Ang daming Wala, dumating dyan sa kwan. Big Creek. 8 yata. Ewan ko doon. Nung nag-reset ako Wala akong balita sa kanila. 8. Daming ano. Ang dami rin pinaparating ni Big Fred. Kasi mga ano na yun, may mga visa na ma-expire na kaya tuloy-tuloy na ano nila. Puro nomination pa yun. Sabi nila, ang kausap ko. Halo-halo din doon. Ewan ko lang. So yun thank you sa sharing nyo para sa mga ano yan yung binibigay kong idea para sa mga nangangarap makarating din dito para maging prepare kayo. Kung mag-a-apply kayo, may reviewer na kaagad yan, mas maganda reviewin nyo na, i-adapt nyo na yan, gamitin nyo sa truck nyo yung binigay na reviewer ng agency o na Mercan. Kahit hindi Mercan, basta nag-apply kayo pa Canada, bibigyan kayo ng reviewer para sa driving school dito. So gamitin nyo yan sa truck nyo, i-adapt nyo dahil hindi ganun kadali kumuha ng lisensya dito. Di ba? 1 month in half din sa inyo, di ba? Pagkuha ng lisensya, driving school. Oh, sa Manitoba kasi step by step sila doon. Tapusin mo muna yung class 5 yung kotse. Oo. Tapos yung road test niya. Tapos mag-air brake ka. Exam. Oo. Saka yung class 1 na exam. Bali 4 yun. Pag matapos mo yun, tsaka ka na lang pwedeng mag-melt. Yung mandatory training na yan. Oo. 6 weeks yun. So, tagal nun. Di umabot pala ka ng 2 months mahigit pala doon. Kailangang mabilis ka kamo na makapasa dito sa... Lalo na dito sa road test. Ang pinakamahirap doon, yung road test ng kotse. Kasi pag bumagsak Mahigpit, ka no? ron, hindi. Yung hindi ka makakakuha ng Schedule. next schedule. Yung pagpabook ng schedule ang matagal. Bumagsak ka sa kotse doon, tapos natsambahan mo ganito summer. Oo. Maraming kumukuha ng lisensya. mga certain mo na pag makakuha ka ng 1 month. Yun ang nagpapatagal, no? Yo. Kaya nga yung agency natin nagbibigay talaga sila ng reviewer para mas mabilis tayo makapasa. Kasi kung kada bagsak natin tumatagal, matagal tayo makapagsimula. Di ba? So yun ang ma-advise lang natin, di ba? Mag-review dahil hindi ganoon kadali. Kailangan kahit paano Ako, lampas bumagsak ako ng 50% ka na paglapag mo rito. Kung pwede nga lang. 100%, no? Kasi iba na, di ba? Pagdating dito, isang na rin. Tsaka maghahalo yung kaba mo. Kung wala ka pang idea, may kaba ka pa, as in bagsak ka talaga. Pero kung may idea ka na sa Pilipinas, kahit papano, 50-50 ang chances mo. Oo. Ayun. Iba rin yung at least may alam. Oo.
hindi ka masyadong mahirapan. May kasamang nervyos, stress. Talagang may stress dito guys. May stress ka. Lalo't pag bumagsak ka one time, wala na, doble na ang ano mo. Kabado, Tapos yung kasabay mo ka mo, pumasa. pumasa. Parang guho mundo mo eh. Oo. Ikaw lang tong naiwan. Oo. Pressure ka talaga. So yun lang guys ang may share namin wag mo lang masamain kuya yung reply ko dahil para din naman sa mga nag-a-apply yan papunta dito para maging prepare sila. Okay? Thank you guys.